bago ko ipasok ang ibang video, ito muna ang isang video na to ang bali ito yung pasiuna ko na gagawa ko ng reaction ngayon. President Bongbong Marcos says he told Congress not to file an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Marcos makes the pronouncement after being asked to confirm a text message he supposedly sent to House leaders which surfaced on Thursday, November 28. Well, it was actually private communication but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Marcos further points out that an impeachment complaint would only tie down both chambers of Congress. What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Yun yung sinasabi ni Bongbong Marcos noong nakaraang taon na. Kasi 2025 na tayo ngayon. So yun yung sinabi niya na ayaw niyang sa impeachment na mangyayari sa Vice President na ni VP Sara. So kaya ako nag-react sa mga ganitong video niya kasi mukhang ayoko naman sana na gamitin lang din itong INC niya na para suportahan ang kanyang panawagan na ayaw niyang impeachment ng Vice Presidente. So ngayon, bispiras na ng National Rally o sa Peace Rally ng ANC. Bukas na po mangyari yon. So ito na yung bispiras ngayon. Kaya sana ito yung ginawa niya na pasiuna noon na ayaw niya ng impeachment ng Vice Presidente at ito sinuportaan siya ng INC sa kanyang panawagan kasi ayaw ng grupo ng Iglesia ni Cristo ng gulo nga kasi ang daming problema sa ating bansa. Nakikita naman natin kung anong mga problema ngayon. Nandyan, gutom, walang mga trabaho ang mga tao. Pero bago yan, ipasok ko muna yung video bago magtuloy-tuloy tayo sa ating mga opinion at sa ating mga reaksyon. Walang pasok ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa lungsod ng Pasay at Maynila sa Lunes. Ito po ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Si Eden Santos sa balitang yan. Kinansila ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Pasay City at Maynila sa Lunes, Enero at 13. Sa harap ito ng isasagawang National Rally for Peace na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo na isasagawa sa Quirino Grandstand sa Maynila. Una rito, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi magdedeklara ng holiday ang administrasyon sa January 13. Iba malaking rally. Pag malaking rally, hindi ka kailangan mag-declare ng holiday. Mas maraming tao doon. Sa inilabas na Memorandum Circular Number 76 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang January 10, 2025 ay idiniklara na walang pasok sa mga ahensya ng gobyerno sa nasabing mga lungsod. Yung iba kasi dito, ang is parang nag-agawan. Mayroong nagsabi na ang rally daw bukas ay para kay Sara Duterte. Sus ang mga vlogger din ng mga kay Bongbong Marcos para daw sa kanila yun, para mapatalsik na daw si VP Sara. Di ko alam kung saan makredit itong rally ng INC. So hindi, ang INC nito ay walang political party ang kanilang pinapanigan. Sila mismo nito na ayaw nila nga ng gulo. Ang hirap lang kasi sa ibang mga tao kanya-kanyang claim, kanya-kanyang opinion. Ang tinitira nila mga DDS. Pag pro DDS ka, ang titirahin pro Marcos. So para sa akin ito, ang ko nito ay dito tayo sa gitna. Gitna muna tayo ngayon. Kasi bukas pa naman ito mangyari kung ano talaga ang mangyari sa sunod na araw sa impeachment. Kasi may pang-apat nga impeachment nga nitong gagawin pa. So ang Kongreso ngayon, para silang, nasabi ko ito, status quo muna. Titingnan nila yung dating sa Lunes, itong sa bukas, kung ano ba talaga ang pakay ng Iglesia ni Cristo. Kaya titingnan natin. Ayaw ko naman din to ng si President Bongbong Marcos na gamitin niya ang INC porket
para sa akin na sinuportaan siya na wag i-impeach ang VP Sara. Kaya ngayon, itong INC nagtawag na ng peace rally. Ayaw ko itong gamitin niya itong grupo ng religious group para sa kanyang sariling interes. Ayaw ko ulit mabudol ulit tayo nito. Na kunyari, sinabi niya na ayaw niya mang impeachment pero kamukat-mukat pala, sa sunod araw, ayan na, na yung sa Kongreso, impeachment na. So ito yung gagawin sa iyo, Mr. President, patikim pa lang to. Titingnan to kung sumunod ka ba talaga sa yung mga gusto o ayaw mo yung ganun na kaguluhan. Kasi pag hindi ka sumunod nito, hindi sa sunod nitong rally, hindi na peace rally. Di baka mamaya iba ng rally ang sa'yo, ang sasalubong sa'yo nito. Baka mamaya naman ito yung sasabihin mo naman ito, porket ang INC parang panig sa sinabi mo. Panig sa sinabi mo na ayaw ang impeachment kasi nga ang daming problema. Baka mabudol na naman kami dito. Baka naman kagaya sa presyo ng bigas na mayroon kang plano na ibaba sa 20 pesos per kilo. Kamukat-mukat pa, ang dami mong mga chichiburitsi na kaya hindi mababa. Ayun, video. Ma'am, ihabol ko lang po sana. You have mentioned po, sir, kanina na yung 20 pesos na bigas, per kilo na bigas. Kailan po kaya yun i-expect natin na marirealize? May ano po ba tayo? May timetable po tayo for this? Yesterday, if not sooner. Lahat ng timetable ko, yesterday, if not sooner. Lahat yan, ASAP. I don't know. We'll see. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Kaya hindi mo matiyak kung ano yung magiging production, ano yung magiging supply. Oo. So, tignan natin. Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Tuwing yan, pag may pangako yan siya, ang dami niyang kalikasan ang kanyang kalikasan ang kanyang sisihin. Kalikasan na naman sinisihin niya nung kaya hindi pa niya maano talaga daw yung presyo ng bigas. Tapos itong Iglesia ni Cristo, halimbawa kung hindi ka tutupad dito sa yung sinabi na ayaw mo ng impeachment, sino bang sisihin mo? Baka sisihin mo na naman ito yung kalikasan. Kasi alam na namin alam ko na kung anong mayroon katagang anong pag-iisip mo. Wag mong gawin wag mong gawin na puro ka na lang pangako. Gawin mo na talagang magandang leader ka. Nakakarindi na yung mga ginagawa mo kasi pag tuwing may may sinasabi ka, lahat may dahilan talaga. Hindi ka aamin na yun lang, yung sinabi mo na nag-leak yung mga message mo doon sa mga congressman na pinadala mo ng message na ayaw mo ng impeachment. Pero ano nangyari ngayon? May pang-apat na impeachment na ihahain ngayon itong sunod na linggo. So, ngayon, pasimple lang na ibang mga congressman dyan, makakaliwang grupo yan. Itong makakaliwang grupo, hindi naman tumaganyan sila kung hindi mo rin sinuportaan yan. Dahil sa pinsan mong si Martin Romualdez. Kaya lakas loob mga to, naghain talaga ng impeachment. Sa bagay, hindi naman ako na against ako sa impeachment. Kung ituloy talaga nyo yan, ituloy na para yung mga tao ngayon sa di nakakaintindi. Ang dami daw kinurap ni VP Sara. So lalabas lahat yan. Yung mga paratang na yan, baka kayo pang mapahiya niyan. Ang dami nang nagsabi niya na sa yung 120 million, wala daw liquidation, mayroon na nga sa kuha. Kaya lang iba dito, hindi talaga nakikinig. Hindi na nanood ng balita. Mayroon yan. Yan sa sunod ang gawin kong topic kung saan ang yan. Kung clear na ba sa kuha yan. Ngayon, kung hindi mo to pa rin yung plano mo na ayaw mo ng impeachment, di bahala ka na sa sunod buwan nito. Kung ito, pag matapos itong rally ng INC, pakiramdaman namin kung ano talagang lakad dito mga congressman na gustong-gusto talaga i-impeach ang VP Sara para hindi na mahalungkat yung mga problema at saka yung mga korupsyon yan na sobrang lala na talaga sa ating gobyerno ngayon. Di ikaw din, pag hindi mo talaga kausapin ulit yung mga congressman na yan, di mas maganda talaga ituloy nyo yung impeachment para sa sunod na rally niyan, hindi lang INC ang nandyan sa kalye. Baka lahat ng mga religious group nandyan na.
Magsama-sama na lahat. Kaya niyo ba pigilan yung mga tao pag lulusob sa kalye?